Hebrews 6:1. Kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang. Grow in knowledge. Ama naming kataas-taasang Diyos, salamat po sa inyong presensya, sa inyong pagpapala, sa inyong mga anak. Salamat, Panginoong Hesus, sa inyong pagtuturo, sa inyong mga tupa at kawan, at inihiling namin, Banal na Espiritu, kayo ang patuloy na magbigay ng liwanag, karunungan, upang maunawa namin ang mensaheng nagmumula sa kataas-taasan. Dinadalangin namin ang bawat isa na maging mayamang sisidlan ng inyong karunungan. Salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Grow in knowledge. Hebrews 6:1, let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Let us go on instead and become mature in our understanding. Following Jesus is growing in the knowledge of Him. Dito sa atin sa Day by Day, our focus had always been on education from day one, on searching and leaning towards an improving understanding of God, of Jesus, and of the Holy Spirit, of course. We are leaning towards a loving, practical, empowering application of the teachings and practice of Jesus. The teachings and practice of Jesus is supposed to empower, to accept, to love, to dignify, to edify people. Luke 2:52, Jesus grew in wisdom. Patuloy na luwawak ang kanyang kaalaman. Dapat tayo rin. Patuloy na lumawak ang karunungan, lalo na tungkol kay Jesus at sa kanyang teachings. Paul grew and developed in knowledge. 1 Corinthians 13:11, sinasabi ni Pablo, bagamat siya'y kilalang guro, nanguna sa napakaraming dynamic na pagtuturo. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip, at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Paul grew up from childish or childlike spiritual thinking, reasoning and speaking, into spiritual maturity. Dapat tayo rin. Hindi tayo dapat ma-stuck sa pagiging childlike or childish in our thinking, in our reasoning, in our theologizing, and in our spreading of the good news of the gospel. 1 Corinthians 13:12, sinabi pa nito ni Pablo, now, we see things imperfectly, like puzzling reflections in a mirror. But then, when the day comes, we will see everything with perfect clarity. At naka-future tense sa kanya yung we will see everything with perfect clarity. But for now, it's like puzzling reflections in a mirror. All that I know now is partial and incomplete. But then, when the day of perfection comes, when the day of the Lord comes, I will know everything completely, just as God knows me completely. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, sabi ni Pablo. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakakilala niya sa akin. Now we see spiritual, religious knowledge imperfectly, like puzzling reflections in a mirror. Hindi malinaw. In fact, madalas malabo. Nakalilito madalas. Kaya hindi marapat maging so sure agad, sarado, dogmatic, and self-righteous about our position in theological and religious discourse. Even the Jews thought that they knew their scriptures and God well enough.
But Jesus corrected them many times. Kahit nakababad, nakalubog sila at tumagal na henerasyon to henerasyon ang pag-aaral nila ng kanilang mga kasulatan, akala nila alam na nila lahat. Pero itinuwid sila ng Panginoon. John 34, Jesus replied, "It is written in your own scriptures. You have heard that it was said, but I'm telling you." Oo, narinig nyo yan. Oo, napag-aralan nyo yan, namemorya nyo yan. Pero ako, eto ngayon, ang sinasabi ko sa inyo ay ito. At meron siyang mga ginawa na pagtatama, pagtutuwid, yung mga pag-aayos ng kanilang mga paniniwala. Luke 4:16-29. Ito ang unang public sermon ni Jesus. Very interesting ang kanyang mensahe. Pumasok siya sa sinagoga, binuksan ang mga rolls of scripture, nagbasa, at pagkatapos, eto, nag-comment na siya. Ngunit sinasabi ko sa inyo mga Israelites, maraming biyuda sa Israel nung panahon ni Elias nang nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang biyuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon outside Israel. In other words, sa dinami-dami ng biyudang Israelitang nagugutom, hindi sa kanila pinapunta ang propeta para magpala doon, kundi sa isang biyudang ni hindi naman Israelite. Sa dinami-rami ng mga may ketong sa Israel, patuloy ni Jesus, noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis, maliban kay Naaman na isang taga-Syria. In other words, Jesus was saying, you are not God's favorite as much as you read, believe, and say. Di ba nakakasindak yun, nakakagulat, nakakakalog para sa mga Israelites na paniwala na sila na lang ang bukod tanging kaisa-isang kamahal-mahalan ng Ama sa Langit. Sabi ni Jesus, oh no. Sa tinagal-tagal ng panahon na may taggutom, may mga tagketong, ang mga pinagpala ay hindi galing sa inyo, kundi kabilang sa ibang lahi, kabilang sa ibang bayan. Huwag kayong masyadong ethnocentric. Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Can you imagine people gathering for prayer, for worship, tapos biglang bayolente? At gusto na nila ngayong ihulog sa bangin yung speaker. First public sermon pa lang yan ni Jesus. And of course, it's very symbolic in its message. Untraditional and controversial na. And it was met with violent reaction agad. From Jesus mismo, they heard something new. Hindi lang inulit ang luma, may bago. Something opposed to old, established, so-called knowledge and belief. It was something very unsettling, disturbing. Biruin niyo, sasabihin kayo ni Jesus, hindi naman talaga sila paborito ng Ama over all other nations, tulad ng akala nila. Pag makikinig ka kay Jesus, sumanda kang kuminsan na makalog, mayanig. Napakaraming katuruan ni Jesus na bago sa pandinig nila. Mark 1:27. The people were so amazed that they asked each other, what is this? A new teaching. And with authority, with matching miracles. Kaya hindi mo pwede pabulaanan yung kapangyarihan nung nagsasalita. Pinatunayan sa pamamagitan ng mga gawang tanging ang anak lamang ng kataas-taasang Diyos ang makagagawa. Hindi naman dumating si Jesus para lang ulitin exactly, para panatilihin at lalo pang patibayin lang ang lahat-lahat ng dati na nilang mga akala. Jesus came to correct, update, reinterpret many of those, although may mga pinatili naman siyang hindi iniba. Maraming in-update, ni-reinterpret ang Panginoon, pero marami rin itinira. Hindi naman lahat eh. Lahat ng mga universal moral laws, itinira niya. Yung mga huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang makikiapid.
Galang ang iyong ina't ama. Lahat yan. Inulit niya yung panglahat ng tao sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, ng mga moral laws, hindi niya yan binura. Dumating si Jesus, dala ang mga bago, nakakapagpabagong katuruan na di maiiwasang bumasag sa mga dating paniniwala. Ephesians 2:14-15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. O hindi ba kasindak-sindak yan? Para sa isang taong babad na babad sa law, lahat ng ginagawa niya, pati kung anong kakainin, kaya anong gagawin, nakababad doon. Sabi ng NLT, He did this by ending the system of law with its commandments and regulations. Hatid ni Jesus mga bagong katuroang di maiiwasang humati sa mga tao na magkakaiba-iba ng reaksyon, paniniwala, at paninindigan. Matthew 10:34-36. Sabi ni Jesus, don't imagine that I came to bring peace to the earth. I came not to bring peace, but a sword. I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Your enemies will be right in your own household. Now, before you get that wrong and you think Jesus is violent and promotes violence, hindi sadyang ibig na paghati-hatiin ni Jesus sa mga tao. Pero sila mismo ang kusang maghahati-hati base sa kanilang pag-unawa o di pag-unawa. Base sa kanilang pagtanggap o pagtanggi sa mensahe ni Jesus. Siyempre, pag sinabi ni Jesus na ito ay pula, ikaw sa puti, hindi kayo magkakasundo. Pag sinabi niyang puti, may mga taga-pula, hindi kayo magkakasundo. Hindi kayo pag-aaway-awayan ni Jesus. Ang mga tao mismo ang hindi magkakasundo-sundo base sa magiging reaksyon nila at paninindigan sa turo ni Jesus. Ang point lang, pag nagkahati-hati, kasi hindi naman may iwasan magkahati-hati kasi maraming iba't ibang paniniwalang nagtutunggali. Na kaninong side ka? Nasa side ka ba nung sinasabi ni Jesus? O doon sa kabilang side na kabaligtaran ang sinasabi sa sinasabi ni Jesus? I think that is the most important point to understand. That there will be natural divisions because people will subscribe to the philosophy, to the theology, to the idea that they like to subscribe to. But the thing to identify is, na kaninong side ka? Luke 4:16-29, tulad ng nabasa na natin, itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok upang ihulog siya sa bangin. That is one reaction to the teaching of Jesus. People could be violent when they hear new teachings na hindi swak sa kanilang nakasanayan, sa kanilang preset, traditional beliefs. Kaya maraming bloody episodes sa church history. Do you think church history is a history of peace? It is a history written in blood. Laging maraming pagtutunggali. At ang pinaka-dangerous na mga pagtutunggali ay yung both sides naniniwalang sila ay alagad ng Diyos. Sila ang tagapagtanggol ng Diyos at ng katotohanan. When both sides, who are on opposing sides, take that stand, di giyera ang mangyayari talaga. Kahit pa nga ito ay kuturuan na mismo ni Jesus, tinanggihan. Ayaw nilang maniwala kahit na kay Jesus. Juan 10:25-34. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw niyo maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Sinabi ito ni Jesus sa mga traditional religious Jews na kausap. Nakikinig sa akin ang mga tupa ko, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Ano ang tunay na distinctive ng Jesus follower? Faith in what Jesus says.
Kung ano ang sinasabi ni Jesus, yun ang paniniwalaan ng kanyang mga tunay na tupa. At sabi ni Jesus, alam niyo kung ba't hindi kayo nakikinig sa akin? Kasi hindi ko naman kayo mga tupa. Decided na kayo na hindi ko kayo maging tupa, ano man ang pagpapalaliwanag ko dito, hindi kayo nakikinig. At sabi ni Jesus tungkol sa kanyang mga tupa, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Then Jesus drops a bomb. Ako at ang Ama ay iisa. Jesus says something ultra new, ultra unorthodox. The Father and I are one. Sabihin mo ba naman yan dito sa mga religious people na ito? At ngayon nga, pati ang The Father and I are one, ay marami pa rin mga kanya-kanyang pagbabasa. So it was very unorthodox. And what is orthodox? It is an established belief accepted by most. Ilang naman ang ibig sabihin nun? Accepted by the majority, accepted by the powerful, accepted by tradition. Yun lang yung orthodox. Kung naging orthodox man yan much later, yung Jesus and the Father are one, hindi yan orthodox agad sa simula. Blasphemy yan noon. Yung sinabi na yan ni Jesus, very orthodox now, but unorthodox yan at blasphemy yung muna nung unang sinabi. John 10:25-34, muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Dahil sa nilalapastangan mo ang Diyos, sabi nila, sapagkat ipinapatay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. They replied, we're stoning you for blasphemy. You, a mere man, claim to be God. The Jews think that the written word, which John 34, Jesus calls your scriptures. Ano bang kahulugan ni Jesus? Sinasabi niya, your scriptures. Bakit hindi our scriptures? Sabi niya, your scriptures tell you these things. Well, they think that the written word was violated by Jesus, the living word. Dahil may sinabi si Jesus na wala at salungat sa scriptures nila o sa pagkaunawa nila sa scriptures nila. People usually fear and are angered by new ideas. Right or wrong. Hindi naman lahat ng new ideas ay wrong, pero hindi naman lahat ng new ideas are also right. Kaya dapat kang manuri, mag-aral, patuloy na mag-aral. But Jesus is all about newness. Pag allergic ka sa new, instantly, hindi ka pang kay Jesus. Kasi Jesus is all about newness. New wine in new wineskin, new covenant, New Testament, new command, new life, puro new. Nagdala si Jesus ng new. Knowledge, especially religious knowledge, should not be fossilized. Not static, but dynamic. Religious knowledge cannot be dogmatic. Sabi nga ni Paul, what we know is little. It looks like just puzzling reflections in a mirror. Hindi pa dumadating ang pagiging ganap natin. Pagdating nun, magiging ganap tayo. Pero ngayon, sabi niya, I know only in part. My knowledge is little. Religious knowledge must be open-minded. Unless perfect clear na sa simula pa lang, pwede ka naman maging dogmatic kung perfect ka na. Pwede ka naman maging very permanent and unmoving sa iyong position. Kung sa simula pa lang, yung position mo na yan ay talagang perfect na, clear na. Pero sabi ni Paul, hindi. Konti pa lang alam natin. Puta-putake, kapara-kapraso. Binubuo-buo pa lang natin. John 1:12, but all who believed Him, bagong persona si Jesus, biglang pumasok sa equation sa buhay nila and accepted Him, bagong idea, He gave the right to become children of God, a new family, new status, children of God. And the new way to that status is faith, not by the usual obedience to the law. New belongingness, family of God, outside and beyond of Jewish exclusivity and limits.
Ito kasi yung mga Jews, sanay sila lang anak ng Diyos, sila lang paborito ng Diyos, kaya ngayon ang unang binasag ni Jesus. Tapos ngayon, pag naniwala ka kay Jesus, na bagong dating lang sa equation, at least as far as their consciousness is concerned, biglang member ka na ng family of God, not through a Jewish religion, not through an Israelite nationality, not through a Hebrew heritage, but through faith. Di ba sobrang bago yan? Paano ang hindi maniwala at tumanggap? Magiging anak ka ba ng Diyos? Mabibilang ka ba sa pamilya ng Diyos? Yan ay iba na namang usapin. Those close-minded people should have not tried to kill Jesus the messenger. They should have instead listened to and studied the message. When there is a discourse and you want to be shooting, shoot the thought, not the thinker. Merong argumento, i-attack mo yung argumento, hindi yung nag-argue. Hindi yung may na-argue siya, sinasabi niya yung idea, tapos sabi mo, ikaw, pangit. Di ba? Bugi. Hindi siya yung issue. Ang issue yung mga ideas. Dapat nasa level ng ideas ang discussion, hindi nasa personal level. But all that violence comes from thinking that they already knew God perfectly and that they were the sole exclusive custodian of the truth, that they were the protectors of truth. Oras na may relihiyosong taong nag-isip na siya ang protector ng Diyos. Siya ang protector ng only truth at siya lang ang may alam ng truth, that will be a license to be violent, to be unkind, to be dogmatic, and to destroy everyone else na hindi niya kaparehong mag-isip. Kailangan ba ng Diyos ng army para siya i-protect? Ang truth man ng Diyos ay nangangailangan ng mga defensive and offensive militia para siya ipagtanggol. Si Jesus nga, nung tinanong ni Pilate, "Are you the king of the Jews?" Sabi niya, "No, my kingdom is not of this world." Kung ako, a king of this world, of Israel, di dapat may army na ako na nagpo-protect ngayon? Kahit nga libu-libong anghel, kaya kong tawagin para ko i-protect. Jesus did not ask for that kind of protection. So, why will you presume to be the protector of Jesus, of God, of the Spirit, and of the truth? All that violence comes from thinking that what they did and could not understand could only be wrong or evil and must be destroyed. Si Jesus nga, hindi niya dinestroy yung mga nag-o-oppose sa Kanya. Ikaw naman ngayon na ipinoprotect mo si Jesus, mang-destroy ka talaga ng kapwa. But all that violence comes from thinking that what is unorthodox could only be blasphemous. Yung word na blasphemy, yung word na mga ganyan, pagka ginamit mo na yan in the context of religious discourse, parang may license ka na, no? Na magpako ng mga tao sa krus, na magpahirap, magparusa, maging bayolente. License yan eh. But many great new ideas, even and especially in religion, were called blasphemies at first. Kahit sa siyensya, yung mga unang magagandang breakthrough ideas, dinidemonize agad ng mga traditionally entrenched in the scientific community. Maraming ninais ang Ama na ituro at itama sa Israel, pero hindi nila tinanggap. Patuloy nilang tinanggihan. Hanggang ultimately, ipinadala na nga ang Panginoong Jesus, backed up by miracles and proofs of His divine origin and divine message, tinanggihan pa rin. Pinatay pa nga. Luke 13:34, Jerusalem, Jerusalem. Sabi ni Jesus, pinapatay mo ang mga propeta at binabato mo ang mga isinusugo sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo.
Alam niyo naman mga inahin, they are giving, loving, protective, gentle, and tender. At yan ang karakter ng Ama na ipinapakilala ni Jesus. Ilang ulit, ilang generations of prophets ang ipinapadala sa inyo. Binato nyo lahat. Itinatanghal nyo yung mga pinipili ninyo na mga Diyos-Diyosan sa inyong paligid. Kaya talagang continuous learning, which demands continuous unlearning, is important. Hindi ka pwedeng matuto ng bago kung hindi ka willing bitawan ng luma. Hindi kasya sa loob ng utak ang luma at bago, lalo't kung sila'y nagtutunggali. Kaya napakaganda ng ating term sa Tagalog, paghuhunos dili. Paghuhunos, pagpapalit, like paghuhunos ng balat ng ahas. Dili, thought. Pagpapalit ng isip. I'm sure sa iba pa nating mga languages in the many regions of our country, may equivalent yung paghuhunos dili. Hindi ko lang alam. Pero marami yan. Pagbabagong loob. Importante, baguhin mo yung nasa loob ng utak mo. Kasi may bago. Kaya yung English na born again, in one of our workshops, Philippine Bible Society, where sometimes I'm very eagerly participating sa mga translations, ay merong ideya na yung word sa English na born again ay maganda sa Tagalog, pagbabagong loob. Kasi yun ang kahulugan, yun ang dynamic meaning. Pag sinabi mong you must be born again, tinagalog mo lang, kailangan kayo panganak na muli, wala namang naipaliwanag. Pero pag sinabi mong kailangan ka magbagong loob, clear. Yun ang message kasi ng pagiging born again. Mabago ang spirito, mabago ang isip, mabago ang loob. God's seekers must be willing to grow out of old knowledge, to grow into new knowledge, and to grow up into new levels of awareness. Because God changes us from glory to glory. Paano ka ma-change into higher glory kung kapit tuko ka doon sa old glory? Kailangan may willingness. God's seekers must be willing to change their minds when, as one matures, a better, a clearer understanding is revealed by the Spirit outside of and beyond traditional boxes. Pag mamanatili ka dyan sa maliit na kahon na kinakalagyan mo, hindi ka lalaki. Parang nung traditional times sa China na yung mga aristocratic ladies, matigas na metal ang sapatos para hindi lumaki yung paa nila, para hindi sila maobligang maglakad, magtrabaho, magbukid, kasi aristocrat sila. Dahil nakakulong sa maliit na sapatos, yung paa hindi talaga lalaki. Ganon din ang nangyayari sa utak. Pag kinulong mo, syempre hindi lalaki. Acts 2:12-18. This is pivotal sa church history, sa history of revelation of the truth of God. Nung bumaba ang Espiritong Banal sa mga mananampalataya, na tila mga dilang apoy, bumaba mula sa kaitaasan, na siyang logo natin para mga dila ng apoy, na parang dove na galing sa kaitaasan na dumapo. They spoke in the tongues, in the languages of the many Jews who grew up and are living in foreign countries. These believers spoke in the languages of those nations. Languages na naiintindihan when you assemble the United Nations. Kasi kanya-kanyang wika na dinig ng mga tao in their own ears, in the language of their now home countries. Hindi nila maintindihan ano nangyayari. Mga probinsyano to, mga hindi naman to mga edukado. Bakit sila nagsasalita ng ating mga languages? Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila. Ano ang kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsabi ng pakotya. Lasing lang ang mga yan. And this is the default of the narrow-minded. Ridicule. Pag hindi mo naintindihan ang nangyayari, libakin mo na lang. Mukha ka pang panalo. Kaya tumayo si Pedro at nagsalita ng malakas. Pakinggan yung mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito.
gaya ng palagay nyo. Ang nakikita nyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Huling araw ng old dispensation, ng lumang style. Sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu. Espiritu ha, buhay yan. Wala yan sa kahon, hindi yan frozen, hindi fossilized. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Alam nyo ibig sabihin yan? Hindi lang sa exclusive few. Hindi lang sa religious elite who control the system. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae, o hindi lang sa lalaki, pati sa babae. Ang aking mensahe, ang inyong mga kabataang lalaki, pati kabataan, hindi lang matatanda, ay makakakita ng mga pangitain. Ano ang pangitain? Outside of what is already written, seen and known. Kasi bakit naman ibibigay pa sa pangitain kung nakasulat na? Eh di basahin mo na lang yung nakasulat. In other words, ilalabas ko ang inyong utak, ilalabas ko ang inyong knowledge, ang inyong consciousness sa mga maliliit na kahon na nilakihan nyo. Tatanggalin ko ang mga limits kung sino ang magsasalita ng mga katotohanan mula sa kataas-taasan. Hindi lang matatanda, pati bata. Hindi lang mga lalaki, pati babae. Ibibigay ko sa lahat, mga karaniwang tao, hindi lang sa mga religious elite. Can you imagine what happens when that happens? At sa pagpapatuloy ni Pedro, sa pag-quote kay Joel, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Oh, it's beyond and outside the box. Kasi kung nakasulat na lang yung sasabihin sa'yo, di magbasa ka na lang, ba't ka pabibigyan ng panaginip? Sa panahong yon, ibubuhos ko ang aking espiritu at ipapahayag nila ang aking mensahe. Hindi mensahe ng iba. Sabi siguro ng ama sa kataas-taasan, nakakabor na niya yung mga fake news nyo. Nakakabor niya yung mga lihis nyo, mga paniniwala. Panahon na para i-declare ko, ilalabas ko sa kahon, ilalabas ko sa exclusive circles, ang mensaheng talagang sa akin nanggaling. Hindi edited, hindi redacted, hindi cut-pasted. Ito ang galing sa aking mensahe. Revelation, especially of new knowledge, is democratized, taken out of exclusive religious circles, and sources. At sabi ni Pedro, ang nagaganap na ito ay isang phenomenon para patunayan na totoo nga na naganap na ang sinabi ni Joel. Katulad ng mga himala na ni Akiba at ikinambal ni Jesus sa kanyang mga pagtuturong bago, sinamahan din ng ganitong himala, speaking in many different languages, yung pagdedeclare na the age of the Spirit, of revelation by the Spirit, of revelation that is democratized, that is inclusive and not exclusive, this age had begun. And that was more than 2,000 years ago. Inimplement ba yan ng Church of Jesus? God seekers must be willing to change their minds when a better understanding is revealed by the Spirit, tulad ng nangyari sa Pentecost, and by Jesus. By rereading, reviewing, re-understanding Jesus. Hebrews 7, the old requirement about the priesthood was set aside. The old requirement was set aside because it was weak and useless. For the law never made anything perfect. Can you imagine hearing that from a traditional background? Sabi niya, yung matandang pamamaraan ay inaisang tabi na dahil mahina at walang silbi. Ang law, sabing ganon, cannot make anything perfect. But now, we have confidence in a better hope through which we draw near to God. Jesus is the better hope. Jesus is the one who guarantees the better covenant with God. Better than iba, better than nauna, this is new, this is better. At dala yan ni Jesus. Kailangan buksan mo ang puso mo para marinig mo yan. Marami, malaki ang iniba
ng pagdating ni Jesus. Kasi naman, kung wala naman palang iibahin, bakit pa siya magsasayang ng pagod na dumating? Para lang pala ulitin na parang photocopy ang lahat-lahat. Mas marami, malaki ang dapat pa sanang naiba kung mas nakinig at mas sumunod lang ang mga tao. Matthew 13:13-15, sabi ni Jesus, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita. At nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. What is Jesus saying? Panay ang pakinig nila pero wala sila naman talagang naririnig. Panay ang tingin, panay ang basa, pero wala naman talagang nakikita. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman, sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Hindi napapikit, hindi napikit, ipinikit intentionally. Ayaw nilang makakita. Kasi ayaw nila magbago. Ayaw nila magbago ng posisyon. Ayaw nila mayanig, makalog. Duhat man, sumasarap pag kinalog sa asin. Ayaw na nilang tumingin sa ibang pananaw at sa ibang angles para silang walang gagalaw sa Yeye Bonel. Sinong umabot sa Yeye Bonel? Marami. Walang gagalaw, walang kikilos, walang iibahin. Sabi ni Jesus, ayaw nila eh. Sabi niya, kung gusto lang sana nila, kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata. Nakarinig ang kanilang mga tainga. Nakaunawa ang kanilang mga isip. At nagbalik loob sana sila sa akin. At pinagaling ko sana sila. Pero hindi yun na nangyari. Sayang. Mark 8:17-18. Dahil alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan, sinabi niya sa kanila, mga disciples mismo to ha, yan nag-uusap-usap. Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Disciples yung kausap ha? Wala ba kayong mata? Bakit hindi kayo makakita? Wala ba kayong tainga? Bakit hindi kayo makarinig? Dapat makinig ng mabuting mabuti kay Jesus. Lalo na ang mga disciples. Kita nyo to mga disciple kasama araw-gabi. Hindi pa rin makarinig, hindi pa makakita kung ano-ano mga pinagsasasabi outside of the script ng kanilang shepherd. John 8:43, bakit di nyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ginigit nyo yung tradisyon nyo? Dapat handang tanggapin ang turo ni Jesus. Dapat susunod kay Jesus. Sa Papuri 2, may awit doon ng ating very own Pastor Gami Alba, ang title, Susunod Ako. Sa Papuri 2 din lumabas yung awit ng ating kapatid na si Junji Marcelong, Pintong Mahiwaga. Napakaganda nung album na yon, balik-balikan nyo. Unlearn old ideas when they are replaced by Jesus with new ones. Because Jesus is the living Word. Jesus is not the frozen Word, not the fossilized Word, but the living Word. And living means lumalaki, nabubuhay, responsive. Kung ano yung need mo, tinutugon, sinasagot. Paano ka sasagutin ang mga needs mo ng mga tradisyong 1,000 taon ng frozen? Merong pwede pa rin, pero maraming kailangan na ng updating. Because Jesus is the living Word.
And through the Holy Spirit, at yung mga revelation na sinabi nga ni Peter ay sinabi na ni Propeta Joel na mangyayari, through the Holy Spirit, patuloy tayong makakatanggap ng living word. Huwag pakulong sa frozen words. Sa ating learning journey, dito sa atin sa day by day, marami tayong ginawang going out of boxes. Appreciating that all creation and created things belong to the Father, that the earth is the Lord's. We reclaim, we redeemed even our cultural heritage. Na ang mga cultural heritage, indigenous heritage, are usually viewed, judged, and labeled as demonic by other-styled Christianities. Nung minsan nga, nagwo-worship tayo, gumagamit tayo ng mga instrumento, may mga kaibigan ako na galing sa ibang church, may sarili naman church, linggo, nagdatingan. Sabi ko, napabisita kayo. Nabalitang tumatawag daw kayo ng mga demonyo dito pag nagwo-worship kayo, titingnan namin ko, totoo. Siyempre, hindi siya naniniwala, pero point is, nung uwian na, maraming gong na hinampas, maraming tambol na tinugtos ko, nakita niyo ba? Hindi na sumagot kasi it's moot and academic. Ang mga tao kasi pag may bago, demonic agad eh. Tayo, we proceeded to dedicate to Jesus our musical and dance and costume traditions. Imbes costume ng iba, dance ng iba, tugtog ng iba. Bakit? Hindi ba galing sa Diyos ang lahat ng creative things around the world? So, we redeem those traditions and we use them in worship, effectively going out of the traditional cultural box of church liturgy. We explored and showed that Christian can be Filipino and Filipino can be Christian in the context of our cultural identity. Not surprisingly, some conservative elements in the wider church community initially viewed with suspicion and even harsh judgment our dedication to Jesus of our cultural heritage. Dapat organ lang ang tugtog. Yan lang ang sacred music. Hindi po ba sa horror movies organ ang tugtog? Bakit sasabihin mo yan lang ang sacred music? Kasi yun lang ang nakasanayan. Nabansagan tayo ng sari-sari at kung ano-anong labels dahil sa mga tugtog na yan. Eventually, many fears were laid to rest, and our Kaloob worship team even began to be invited to lead worship celebrations in many major Christian events. Dumating sa punto na pag ang Filipino Christian dinadalo ng mga world missionaries, tinatawag ang Kaloob para ipakita, eto ang Filipino Christianity. Mula sa kanilang pagdusta at paglait sa atin, tayo ang naging pride and joy of the Christian church. Not to mention that Kaloob, because of our faithfulness to the truthfulness of our choreographies, pag may malalaking important diplomatic events around the world, Kaloob ay pinapadala ng ating gobyerno to represent the Philippines. Then in our continuing quest for a higher understanding of Jesus, we embark on our deeper water studies. Naka-graduate na ba kayo sa ating deeper water studies? Nawa. Ginagawa natin yan face-to-face, ginagawa natin yan online. Sumali kayo kung hindi nyo kaya mag-face-to-face, lalo na yung mga taga-malayo. Kasi limitado ang oras natin dito sa bulwagang ito, hindi katulad nung nasa folk arts tayo. Kaya ang ating mga small group studies ay ginagawa natin sa ating mga mini bulwagan na nagmi-meet naman 3 Sundays a month dahil 1 Sunday lang tayo dito. Dapat kayo lahat pumili kayo ng mini bulwagan na pupuntahan nyo other Sundays. Meron tayong mga sambahay na pwede nyong daluhan, face-to-face or online, para kayo may kinakabilangan na grupo. Hindi naman tayo nagre-recruit ng members ng iba. Pero ang gusto natin, yung mga people who are in the Lord, who want to know the Lord more, lalo yung wala silang local churches, meron man lang puntahan kahit online sa sambahay.
And you know, we think about a Filipina who lives in a remote village in Norway, na wala siyang church na mapuntahan, wala siyang kababayan na makita, sumali sa mga sambahay natin. Kaya natin itinatayo ang mga yan. Hindi tayo para mag-recruit ng mga members ng iba. Lagi natin sasabi, kung member na kayo ng iba, masaya kayo dyan, huwag na kayong gumalaw. Diyan kayo mag-yeye bonel. Pero yung walang mapuntahan, walang masulingan, we have to offer them something. At yan yun, sambahay. Magsalihan kayo dyan. So, this Deeper Water series, napakahalagang study ito. Mas malalim. Hindi mga tulad ng paulit-ulit lamang na napag-aaralan natin, ang paulit-ulit lang taon-taon. They are all focused on knowing and appreciating more deeply and expansively the teachings and the deep examples and the deeds, the works, the examples of Jesus. Above and beyond the usual in-the-box reading and interpretation. Beyond statements of faith, slogans, and sound bites, we wanted to understand more deeply the meaning of salvation in and through Jesus. Bukang bibig na yan pero naiintindihan ba talaga? We want to understand more deeply the meaning of freedom in Jesus, of rest and peace in Jesus, of eternal life in Jesus. Ano ba yan? Mga gasgas na salita. Pero dapat laging pinag-aaralan para lumalim ang pagkaunawa. We wanted to understand these concepts more deeply. Bakit? Bakit ba nagre-study pa tayo, nagre-review? Kasi on the ground, in real life of many of those who know these doctrines, wala naman talagang makita o maramdamang deep, effective, operating freedom, rest, and peace. Kaya dapat mong reviewin, teka, for all the teachings about love, about rest, about peace, bakit hindi tayo restful? Bakit hindi tayo peaceful? Bakit hindi tayo loving? Pero ang daming slogan. Kaya dapat unawain muli. Tapos, ang tagal-tagal na sa religion, nakababad na sa religion, ay laging may issue ng nawawalang salvation and eternal life. Hindi naaalis yung guilt, fear, takot at takutan. Hindi natatanggal yung occasions of self-righteousness and judgmentalism. Kutakot-takot ang mga nambabato at nababato. Nasaan yung love? Nasaan yung rest? Nasaan yung peace? Bakit mula nung sumali ako sa religion, nasuong ako sa walang katapusang religious wars, not with other religions, but with fellow Christians sa ibang sekta? Nasaan yun? All, in spite of Jesus' clear and emphatic teachings and practice, Lord ba talaga si Jesus? Nasusunod ba talaga siya? Kaisa-isa na lang ang iniwang command, love. Loving ba tayo? Yun ang dapat tanungin. Kaya natin na-coin yung word na Pharisees. Jesusness, kung ano mga noun. Naghahanap kasi ako sa dictionary ng tamang word. Wala ay. Sabi ko, Jesus na ma-invento nga ito. Jesusness. Ibig sabihin lang naman ng Jesusness, tulad yun ng appleness, atisness, diba? Pineapple-ness. Ibig sabihin yung kanyang essence, yung kanyang quality, yung kanyang flavor, edi yun yun. Edi yun yung Jesusness. Yung pagiging Jesus. Pagiging maka-Jesus. So, nakuha natin yung Pharisees to define traditional religious teachings, beliefs, and practices that contradict the reinterpretation, the filtering by Jesus of traditional teachings. So, generic na yon, hindi yung laging tungkol technically sa mga Pharisees noong unang panahon. But when you see the spirit, the flavor of those Pharisees, yun ang tinatawag natin ngayong Pharisees. It is not confined anymore to the technical meaning of Pharisee. Ephesians 2:14 to 15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Pinawalang bisan niya ang kautusan, kasama ang mga utos at mga alituntunin. So Pharisees is traditional religious teachings and practices that Jesus already voided, modified, reinterpreted, and fulfilled.
And remember, fulfilled not always literally and mechanically, as some people would like to think fulfillment is, but in His own unique way, but filtered through His essence, Jesusness. Linawin natin that when Jesus says, I came to fulfill the law, yung fulfillment dapat i-define. Kasi kung literal fulfillment niya of all the law, ang dami-dami niyang hindi finulfill, binangga pa nga, at iniba. So, ibig sabihin, yung ng fulfillment na yan, hindi literal to the letter fulfillment. Kundi, when you do not fulfill the letter of the law, Jesus was fulfilling the intent, the spirit of the law. And the intent, the spirit of the law is to love. Lahat ng mga utos na yun, ang ending dapat, love. Love the community, love the nation, love the family, love your fellow men. Pero, nawala na yung love sa pagsunod ng letter. Kaya aral pa tayo ng aral, kahit, especially out of the usual mental, doctrinal boxes. Sa ating mga pag-aaral naman, tayo parang nagpipiknik. Di ba? Pag nagpiknik ka, ay, ang ganda naman dito na tayo tumira, bili natin ang bundok. Pwede. Pero may mga picnic naman na uuwi ka rin sa pinanggalingan mo. Hindi naman lahat ng pag-aaral, kung saan kang stage ng pag-aaral inabot, doon ka na forever. Pwede ka pa rin bumalik sa dati, pwede bumalik ka halfway. Hindi yun final, hindi yun period. Picnic nga excursion. And it's good to do mental excursions to get out of your usual mental box. At kung gusto mo bumalik, hindi bumalik ka. Pero pag may nakita kang ibang mas magandang position of the thought, di doon ka. Importante yung ganong attitude, to be tentative. Bakit naman tayo lumalabas pa sa box? Kasi nga, staying inside those boxes for the longest time seems to not have given people significant freedom, rest and peace, spirit and essence of love and grace. Sa dami ng pagtagal do sa boxes, parang kulang pa rin yung significant Jesus-like attitude na dapat ay ma-develop. When the ending does not work, you must change the details of the equation. Sa kabila ng lahat ng karelihiyosohan, buhay na buhay ang Pharisees. Even, and especially, among those who profess to know Jesus. Yung mahal ko si Jesus, pinagtatanggal ko si Jesus, kaya babakbaking kita, gigibain kita, wawasakin kita, kasi love ko si Jesus. Ganun. Kaya pinipigaan natin ang scriptures to get the real, deeper essence of Jesus. At tayo naman ay laging in consultation with scholars and experts. All in aid of this great quest to make a truly loving church, where Jesus' command to love is understood, obeyed, and taught. Mga kapatid, yan lang naman ang pinagsisikapan natin. Makarating tayo sa punto na makabuo tayo ng isang tunay na kapatirang maka-Jesus, kung saan ang Panginoon talaga ay si Jesus at ang naghahari ay ang kanyang teaching, love, na ang bunga ay ang kanyang gustong bunga, rest and peace. And so far, our studies, done through asking questions and seeking answers, had opened doors to review old, established views, which can lead seekers to new vantage points, or, if the journey leads, to go full circle and return to where they began. Isang stage ng pag-aaral, hindi permanent, because we change from glory to glory. So far, we had gleaned that salvation in and through Jesus, which means salvation from spiritual death and judgment, effectively means salvation from the law that judges and condemns, that brings about spiritual death, that imposes guilt and fear non-stop, that burdens people with crushing demands and punishments of and by the law. Romans 3:20, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Romans 4:15, the law brings wrath, and where there is no law, there is no transgression. Ngunit kung walang kautusan,
wala ring paglabag. That's why Jesus came to destroy the law, na puro paglabag ang nagiging bunga, wala namang nakakalusot, lahat nagigilty. How can you be saved from judgment if the law will not be destroyed or changed or modified or reinterpreted? And that's what Jesus did. Or he fulfilled all the requirements of its punishment by taking the punishment on himself. Alam nga namang na-punish na si Jesus in your name, tapos ipapunish ka pa rin, double jeopardy na yan. Dapat hindi. May nagbayad na, tapos na. Galatians 2:16, alam naming ang tao ay pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. The Jesus salvation is salvation from the punishment by the law in eternity. It is also salvation from the burden of the law in the here and now. Effective both sides of eternity. Romans 8:1-3. If you belong to Christ Jesus, you won't be punished. The Holy Spirit will give you the life that comes from Christ Jesus and will set you free from sin and death. The law of Moses cannot do this. Kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. John 3:16-17. Paborito natin yung John 3:16. Nakakalimutan yung 17. God loved the people of this world so much that He gave His only Son, so that everyone who has faith in Him will have eternal life and never really die. God did not send His Son into the world to condemn its people. Yan ang 17. He sent Him to save them. Jesus was never sent by the Father to condemn. It is never our business to condemn. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Jesus did not condemn people, even those who did not welcome Him. Tingnan niyo itong spirit of Pharisees, even among the so-called disciples. Luke 9:54-55. Dadaan sila sa isang bayan, pupunta sila sa isang lugar, hindi sila tinanggap ng mga tao. Nang makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, gusto niyo po ba ninyo magpaula na kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin? At sinasabi ng mga ibang versions, tulad ng ginawa ni Elias. Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Disciples, ha? Gusto magpaula ng apoy. Tupukin yung mga tao. Sabi ni Jesus, hindi nyo alam kung anong espiritu yung nakatira sa inyo. Ang anak ng tao, ako, ay naparito hindi upang ipahamak, kundi upang iligtas ang mga tao. Mga disciples mismo, napaka-Pharisaic. May ibang espiritu na hindi nila alam kung ano. Galatians 5:1, Christ has set us free. This means we are really free. Now, hold on to your freedom and don't ever become slaves of the law again. How to not become slaves of the law again? Yan ang dapat pag-aralan. The Jesus Church, the church we strive to develop, nurture, and grow, is free, must be free. To fully receive the love of God through Jesus, na walang sagabal, haharang, and to freely love others and oneself as God and Jesus loves. Now, this free to love doesn't mean giving people all the license to be evil. Don't overread. But to be free to love Jesus, to accept people like Jesus does.
Kasi haharangin ka ng law to be very loving. Lalagyan ng restriction, limitations, deadline. But the church of Jesus must be free to love like Jesus. Together, let us make a church that is truly free to receive God's love and grace. Free to give love to others and oneself as Jesus loves. Paano ba magmahal ang Most High God as Jesus embodied and exhibited? Paano? At yan ang ating calling. Together, let us make a really loving church. Where love is the law. Kailangan na naman kasi hanap ka ng hanap. Nasaan ba talaga yung love? Kung natatandaan nyo yung pelikulang Oliver Twist, 1970s pa yata yun. Ang kanta doon, Where is Love? Kung sa hamburger, may naghahanap ng where is the beef? Dapat hanapin mo naman sa church, where is the love? Pumunta ako dito, nagbiyahe ko na ang layo-layo, tapos babatuhin niyo lang pala ako dito. Akala ko ba love? Nasaan yung love? Yun ang importante. But Pharisees insist on the law na parang hindi dumating si Jesus. Parang hindi nangyari si Jesus. Parang hindi nagpalaya si Jesus from the law. Together, let us make a Jesus church where love is the law. Mga kapatid, pumikit kayo sandali. Pikit! Imagine a loving church. Imagine. O, dilat na. Yung darating ka, hindi ka kailangan magmaskara. Hindi ka kailangan magpanggap. Hindi ka kailangan magbadal-banalan. Dahil baka sipain ka pagka hindi ka banal. Yung makakapagtapat ka talaga ng mga iniisip mo, mga problema mo na hindi ka husgahan. Magmamahalan kayo. Hindi naman kayo magtotolerate na ng mga kabalbalan. Of course not. Pero hindi kayo nanguhusgat ng babato. Imagine a church that is a safe place where you don't have to be defensive and neither you have to be offensive. Yun ang church ni Jesus. Yan ang dahilan kaya tayo aral ng aral para mabuo natin yun. Hindi para makipagtalo kanino man. But examine how things are on the ground. Yung tunay na nagaganap sa totoong buhay. Yan ba? Love? Rest? Peace? Acceptance? Healing one another? O wounding one another? Pakikipagtulungan sa mga kapwa mo seekers? Siyempre seeker din yan. Baka mamaya mapalihis siya ng ganung daan. So, huwag ka dyan, dito tayo. Pero di mo naman siya kailangang bugbugin. Dahil meron siyang dinaanan na hindi mo gustong daan. Kasi nga nagtutulungan. You are fellow seekers. Kaya sabi ni Jesus, you do not really hear. Di kayo nakikinig. Freedom from Pharisees is necessary for people to really be able to receive God's love and to love like Jesus. Gracious, unconditional, accepting, inclusive. Hindi exclusive. 1 John 4:17-18. This is how love is made complete among us. Paano mo daw malalaman na kumpleto ang love? There is no fear in love. But perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. Kung lagi kami nakaambang punishment, di fear ang bunga, sabi niya, pag may fear, walang love. The one who fears is not made perfect in love. They are made perfect in fear. So rest and peace in Jesus is rest from the punishment by the burden of the law and rest from the fear of punishment. Rest from hard work of policing, judging, and stoning others as demanded by the law. Rest from hypocrisy and hiding one's inability to obey all the law all the time. That is having peace with our humanity, having peace with our imperfect state, and not being always afraid to be punished, but always seeking to grow more and more in Jesusness. This Jesus Church of spiritual peace and rest is what we endeavor to make. What we like to have and reside in,
what we intend to provide for the spiritually tired, troubled, and oppressed. The Jesus people that need the Jesus love. Matthew 11:28-30, sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong, parenthetically my suggestion, sa inyong religious pasanin of guilt and fear, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Tatanggapin ko kayo, mamahalin ko kayo, iibigin ko kayo. And from there, we begin your restoration work. But we don't begin with the requirement of perfection. Because pag yun ang requirement, hindi ka pwedeng lumapit. But we work towards that. Pasanin ninyo ang aking pamatok, which is love and grace, my suggestion. At matuto kayo sa akin, hindi sa iba, sapagkat ako'y maamo, hindi mabangis. At ako'y may mababang loob, hindi mapagmataas. Pag sa akin kayo lumapit, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan for heart, mind, emotion, and thought. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok. Bakit ba pinapabigat? At magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So ang tanong mo, magaan nga ba itong pasanin kong ito? Madali ba? Kasi kung hindi, baka hindi galing kay Jesus yan. John 14:20-21. Sa araw na yon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo na may nasa akin at ako'y nasa inyo. Napaka-important sentence. Kayo nasa akin, ako nasa Ama, di kayo nasa Ama at ang Ama ay nasa inyo. It's like a circle. Ang tumatanggap sa mga utos ko, at ano ba yung utos niya? Di ba love? At tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. So, sino daw talaga umiibig kay Jesus? Yung tumatanggap sa kanyang utos. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Paano mai-improve ang pagpapakilala ni Jesus? Paano mag-i-improve ang ating pagkakakilala? Magsimula ka by obeying the command of Jesus, which is to love. So pag ginawa mo na yan, madadagdagan ang pagkaunawa mo kay Jesus. Bibigyan siya ng ganap na liwanag o kaliwanagan. 2 Corinthians 4:3-5, kung may talukbong pa ang magandang balita, which is love and grace, yan ang magandang balita, salvation through love, through grace, kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo ang larawan ng Diyos, ang turo ni Jesus ang siyang mensahe ng Diyos. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. How to know and see God? Invisible. No, look at Jesus na naging visible dahil siya ay exact likeness of God. Kung gusto mong makilala ang Ama, di kilalanin mo si Jesus kasi siya at ang Ama ay isa. 2 Corinthians 3:15-17, yet even today, when they read Moses' writings, their hearts are covered with that veil, and they do not understand. But whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is, church, freedom. The visible proof of the presence of the invisible Spirit is freedom among God's people. Distinctive of the Spirit-ruled church, freedom. Doon mo malalaman na ang Espiritu ang naghahari. Hindi license, ha? Hindi abuse. Hindi pagwawala, pagkakalat. No. Freedom to love Jesus, to love others, and to be loved by God. Hanggang ngayon,
May talukbong pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang mga aklat ni Moises. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, sa kanyang teaching ng love, ng grace, naaalis ang talukbong. Nakakakita, nakakarinig, nagkakaroon ng kaliwanagan. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong church, kalayaan. Hindi gapos, hindi kulong, hindi sakal. Salvation from the law also means salvation from the burden of the law in day-to-day life. John 10:10, sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Full life. Ano ba ibig sabihin ng full life? We are body, spirit. We are people of emotion, people of the senses. Lahat yan, hindi evil. Kasi full life. John 17:21, for indeed, the kingdom of God, peace and rest, is within and inside you. Ang pinaghaharian ng kingdom of God, hindi yung puro-puro daldal, puro galit, puro ganyan, kundi yung merong peace at nagbibigay sa kapwa ng peace. We see Jesus fulfilling the requirement of the law for sacrifice by offering himself as the perfect eternal payment and ransom for those who were judged under the law. Hebrews 10:12-14. For by one sacrifice, he has made perfect forever those who are being made holy. Napaka-central, napaka-relevant ni Jesus sa salvation. Kung napapansin nyo, para tayong nag-review from 101 to 301, hanggang 399 pa, kung gusto natin. Kasi nga, ang topic natin is growth. So, binakas natin kung saan nanggagaling yung growth, sa simula, sa basic, at dapat going out of boxes. So, para na rin review class ito. We see Jesus fulfilling the law, not by always mechanically, literally following and imposing it to the letter, which most of the time could be burdensome and oppressive, but by fulfilling the loving, liberating intent of the law. Sometimes the letter of the law, often the spirit of the law, yun ang pinufulfill ni Jesus. We see Jesus fulfilling the law by interpreting, reinterpreting, and applying the law in the most gracious and loving Jesus way. We see Jesus filtering the interpretation of the law through God's love and grace, making its application kind and loving. Sa kwento sa John 8:4-7, na halos ay national anthem na natin na kwento, teacher, sabi nila, yung woman caught in adultery, alam niyo na yan. This woman was caught in the act of adultery. The law of Moses, and specifically Leviticus 20:10 and others, commanded us to stone such women. Now what do you say? We are commanded to stone. We are commanded to kill. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. So hindi naman kinancel ni Lord yung law, but Jesus read and interpreted and applied it his way. John 8:7, yung walang kasalanan ng qualified mambato, filters Leviticus 20:10. Tuwing meron kayong gustong ibato sa kapwa na merong verse na kakabit, padaanin niyo muna sa Jesus filter kung papasa kay Jesus. At itong Jesus filter, ayan, yung Leviticus 20:10, ibabato sana, pero nung dumaan sa Jesus filter, hindi nalusot. Hindi pinalusot ng John 8:7. So, punta na sa file. Reference, magandang malaman na ganun noong araw, at magandang unawain kung ba't ganun noong araw. Bakit ganun ang mga tribal laws ng Israel nung sila'y tribe pa lang, always at war with others, when cohesion in the family and cohesion in the community was of utmost importance. That's why sobrang penalized yung threat to unity and cohesion. Pero ganun pa ba ang situation ng mundo ngayon? Kaya, finilter ni Jesus. Yun yung living word.
And out of this study and observation was born our term, Jesus Filter. Napakaraming ganyang filtering na ginawa si Jesus. Hindi lang sa John 8, ang dami pa. Jesus filters the law through His salaan of love. Salamat na lang. Lalong-lalo kung ikaw yung babatuhin. Tuwang-tuwa ka na lang. Buti lang, with Jesus filter. Kaya sabi ni Jesus, do to others what you want them to do to you. Ikaw ba, pag may kasalanan, gusto mong mabato ka? Siyempre, kahit may kasalanan ka, ayaw mo naman. So, ayaw mo pala. Ba't nang babato ka ng iba? Kaya yun ang filter. Hindi sinabi ni Jesus na okay lang ang adultery, ha? Sabi niya sa babae, sin no more. Pero lalong hindi niya sinabing okay mambato ng makasalanan. So, parehong hindi okay. Dapat parehong idaan sa Jesus filter. John 15:17. This is my command, love each other. Galatians 5:14, pag ipinagpipilitan mo yung law, basta law. For the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. Mas madaling tandaan, mas madaling memoryahin yan kaysa lahat-lahat ng laws na gusto mong ibato sa kapwa. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan na daw lahat yung law. So lahat ng law na gusto nyo ibato sa kapwa, padaanin nyo sa law ng love. Kung hindi papasa, huwag kang mambato kasi hindi ka qualified. Kasi hindi ka perfect. Luke 6:31, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. So this is the golden law, the Jesus law. Jesus filters all the law through love. Yung law na loving ang interpretation and application, ang lalampas, pasado, tuloy. Yung hindi loving, unkind, cruel, ang interpretation and application, hindi nalalampas sa filter. Huwag mo na ipagpilitan. Romans 6:14, you are not under the law, but under grace. Salamat na lang. Hindi ba kayo nagpapasalamat that we are under grace? Palakpak naman sa Panginoon, ha? Salamat, we are under grace. Salamat. Kasi kung hindi, walang papasa. Mapapagod tayo dahil binabato tayo at mapapagod tayo kababato ng kapwa. Grace is the Jesus filter. Making the Jesus Church a safe, a restful, and a peaceful place is what we want. The church we want. As Jesus revolutionized and reshaped with love and grace the religious landscape, we easily observe and identify His most vicious opponents. Nung binabago ng Panginoon ang klima ng relihiyon, nung binabago niya ang kalakaran, napakadaling makita kung sino ang lumaban sa Kanya. The custodians, interpreters, implementers, the police, and the executioners of the law. The teachers of the law, the Pharisees, the priests, the religious establishment. Kasi the law empowered them. Imagine, ikaw ang custodian ng law, ikaw ang interpreter ng law, ikaw ang police at ikaw ang judge. Edi ang powerful mo. Luke 6:5, then Jesus said to them, the Son of Man is Lord of the Sabbath. And it's a very important teaching among the Jews. And up to now, among the true Jews, importante pa yan. And must be respected kung Jew ka. Matthew 12:9-14, sabi ni Jesus, OA naman ang interpretation niya sa Sabat. Hindi ka na pwedeng gumawa ng mabuti, kahit mabuti, dahil Sabat. Sabi niya, it is lawful, hindi bawal, tulad ng sinasabi ng inyong mga leaders, to do good on the Sabbath. But the Pharisees went out and plotted how they might kill Jesus. Imagine, papatayin mo si Jesus kasi sabi niya, it is lawful, it is good to do good on the Sabbath. Their teachings, deeds, and methods that needlessly burdened people,
that Jesus opposed and invalidated, that is what we generically call now Pharisees. Matthew 23:4, nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Matthew 23:13, woe to you, sabi ni Jesus, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the door of the kingdom of heaven, of peace, love, and rest, in people's faces. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to. Sabi niya, pinagsasarahan nyo ng pinto ng kalangitan, which is pinto to peace and to rest and to love ang mga tao. Palibasa, hindi kayo pumapasok, ayaw nyo rin magpapasok. Imposibleng maghari ang love, peace, and rest in the climate of Pharisees. Kaya nga nagdudugo ng mga tenga ng marami sa inyo, kauuli ko, Pharisees, Jesusness. Kasi yun talaga ang issue. Imposibleng malasap ang kingdom of God within us kung nakatira ang Pharisees sa puso at isip. Matthew 23:1-13, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit to enter rest and peace. Hindi na nga kayo pumapasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. You know, we clearly see Jesus at work over Pharisees. Malinaw naman yung tunggali Malinaw naman yung dividing line. We take note that the major difference between Jesus and Pharisees root in the basic, fundamental differences in teachings, personality, attitudes, methods, and religious outlook of Jesus and that of the religious leaders who opposed Him. Doon nag-uugat ang lahat ng giyera na yan. Magkaiba ang character, personality, attitude, methods, outlook ni Jesus at ng kanyang mga kalaban. Jesus came to incarnate, reveal, personify, represent, and make known His God and Father, the Most High. Mark 5:7, kahit ang mga evil spirit, kilala si Jesus at ang kanyang ama. With a shriek, He screamed, why are you interfering with me, Jesus, Son of the Most High God? Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. What is the picture of God? Di yung picture ni Jesus. Yung picture, yung kanyang pagkatao, yung kanyang karakter, yung kanyang mga teaching. 2 Corinthians 4:4, they don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. But the conflict, rooted in basic teachings and practice of Jesus and those of His opponents, inevitably lead a seeker to ask and study if Jesus and the Jewish leaders who opposed Him subscribed to the same beliefs and teachings. If Jesus was the image of the invisible God, the perfect representation of the Father, how come the religious establishment of His time seemed to project, personify, represent a very different inspiration and standard and teaching? Bakit magkaibang magkaiba? Bakit nila kinalaban at ipinapatay si Jesus? Napakainang pag-aralan. At siguro hindi ka matatapos sa pag-aaral niyan. And this is what we have been trying to understand. We are studying, comparing, contrasting the image of God projected and articulated by Jesus and the image projected, articulated, embodied, exhibited, and implemented by the Pharisees. We seek to know the Father and God that Jesus reveals. At siyempre, ang paraan ng revelation, ang standard, ang pangkilala sa Ama, ay ang anak mismo at ang kanyang teachings and practices. The Son defines the Father. Matthew 11:27, no one truly knows the Son except the Father, and no one truly knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him.
Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Therefore, kilalanin, ipakilala ang ama kung paano ipinakilala ng anak. Bakit ba naman kasi aral pa tayo ng aral at review pa ng review? Kasi nga, ibig nating kilalanin pa ng mas lubos ang God and Father of the Lord Jesus para makasamba at mas makasunod pa tayo ng tama. We are reviewing to know more and more the Most High God and Father of Jesus as defined by the image, essence, and character projected by Jesus. Jesus is truth. Truth sets free. At this point in our journey into Christ-likeness or Jesus-ness, move forward na tayo. Halinang mag-focus talaga sa totoong major project. At yun ay ang pag-unawa, pag-interpret at pag-apply ng teachings, practice, and examples of Jesus. Forward march into Jesus-ness ang ating project. Yun naman talaga ang hangad. Ecclesiastes 12:12-13, my child, let me give you some further advice. Be careful, for writing books is endless, and much study wears you out. Kapagod yan. That's the whole story. Here now is the final conclusion. Fear God and obey His commands, for this is everyone's duty. And Jesus summarizes all the commands. That is, church, love. Inantay pa talaga yung PowerPoint. Isa lang naman yung command, di ba? Love. So sabi ni Solomon, siya, tama na yung sobrang kaaaral, nakakapagod yan. Mag-focus na lang kayo dito. Love. Kasi yan ang utos ng Diyos. Matthew 22:37-40, Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Love your neighbor as yourself. The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. Jesus restates, reinterprets, and filters the commands. Jesus clarifies and gives his new and final command, love. John 13:34-35. So now I'm giving you a new commandment. New, Love each other. Just as I have loved you, you should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Ano daw ang patunay na tulay kang disipulo ni Jesus? Ang iyong mga doktrina, ang iyong mga lecture, ang iyong mga ganyan. No. Love. Ipakita mo ang iyong love at makikitang tunay kang sumusunod sa akin. Love ang tunay na distinctive, pagkakakilanlan sa mga tunay na nananalig at sumusunod kay Jesus. Loving heart and mind, loving ways and methods, that is the greatest statement of faith. Focus na tayo, mga kapatid, sa teachings and life of Jesus. At dito humugot ng katuruan at pamantayan sa buhay. Because Jesus is the perfect image of the Most High God. 1 Corinthians 13:1-10. Sabi ni Pablo, if I could speak all the languages of earth and of angels, but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. Knowledge is only noise, meaningless, without love for others. Dapat lahat ng pag-aaral, pagtuturo, pagpupunyagi at pagsisikap ay hahantong sa love. Loving God and loving others. Pag hindi dun humantong, sayang. Kung humantong pa sa away, sa galit, sa pambabato, di lalong nabaligtad na yung kagustuhan ng Panginoon.
Kung ako man ay may kakayanang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin ako mapapala. Without loving others, prophetic gifts, knowledge, faith, and sacrifice are all meaningless. All these gifts are meant to bear fruits of love, to be employed to love in loving ways. You cannot love in hateful ways. You cannot love in unkind ways. If you love in a loving way. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Kasi kung kapiling na tayo ng Diyos, sino pa mag-mensahe? Hindi na kailangan. Titigil rin ang kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. At lilipas ang kaalaman because these are not needed in eternity. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. At dahil ang pag-ibig ay walang katapusan, love na agad. Hindi na natin kailangang hintayin pa. Love na agad. Sabi mo nga kasabi mo, love na agad. Hindi na bukas, hindi next week, hindi sa end of the world. Love na agad. Because love is eternal. 1 Corinthians 13, 1-10. Now our knowledge is partial and incomplete. And even the gift of prophecy reveals only part of the whole picture. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan natin magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Knowledge must be progressive. But when the time of perfection comes, these partial things will become useless. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. 3 things will last forever: faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Above, beyond knowledge, spiritual gifts and sacrifice, imbes anger, hatred, and quarrels, mga kapatid, love na lang. Mabuhay ang Diyos ng pag-ibig.